Yes, yes, yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Ano yung mga meron ngayon? Oo, grabe ho pala talaga, no? Iba na ho ang usapan ngayon. Maski itong peaceful rally, sinasabotahe agad. Bakit kaya? Takot na ba talaga? At syempre, oo, pananakot nga yan. Maski biruin mo, mas nauna pa nilang nakasuhan si Congressman Kiko Barsaga kaysa dito sa mga magnanakaw at dorobo. Isipin nyo ha. Gagaling nila, ano? Diba? Wala na talaga. Pilipinas, kailan ka pa magigising? Pilipinas, babangon ka pa ba? Tignan natin kung anong balita dito. Pasok. Babala si Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla laban sa mga posibleng grupong magsasagawa umano ng destabilization efforts sa 3 araw na rally ng Iglesia ni Cristo na layong itaguyod ang transparency at accountability ng gobyerno. Aniya, sa ngayon pa lang sinasabi ko na sa mga nagbabalak ng destabilization, kung magbuo kayo ng grupo ng walang permit at sumugod kayo, aarestuhin namin kayo. Bakit? Ibig sabihin nung nakaraan pwede kasi may permit. Ngayon, bawal, walang permit. Hindi mabibigyan ng permit dahil 3 araw at magmumultiply doon sa unang peaceful rally na umabot ng milyon mahigit. Tapos ngayon dito, paano kakarampot lang kayo? Ilan lang yung aresto doon sa milyong-milyong mga religious group. Diba? Tsaka wala namang ginagawang masama ang mga religious. Nag-ano lang sila, nagpapahayag lang sila ng kanilang, diba? Demokratikong bansa ito eh. Ano pa mo hindi? Sabagay, kampi-kampihan na lang talaga, no? Sila ang gusto, dahil gusto pa nilang maupo. Tuloy. Araw na Iglesia ni Cristo Rally ay nakatakdang ganapin sa Rizal Park mula November 16 hanggang November 18, kung saan inaasahan ang mahigit 300,000 ang lalahok kada araw. Kasabay nito ang United People's Initiative Rally sa People Power Monument sa Quezon City. Ang mga kilos protesta ay bunsod ng nag-uumapaw na galit ng publiko laban sa garapalang katiwalian sa flood control at iba pang infrastructure projects ng gobyerno. Samantalay para naman kay Atty. Rowena Guanzon, ang ginawa ni John Vic Remulla ngayon ay tila isang pananakot sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo para wala nang pumunta sa rally. Hinimok pa ni Atty. Rowena Guanzon ang ibang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo o kahit hindi miyembro ng INC na lumahok sa rally na ito dahil ang sinuman ay welcome na welcome dahil ito ay isang pagtutol sa korupsyon ng Marcos administration. Dagdag pa ni Atty. Rowena Guanzon na kung sasabihin ng mga loyalista ay ito daw ang bagong Marcos. Nagkakamali sila. It's not new. It's worse pa nga. Ipinamukha at ipinaalala ni Atty. Rowena Guanzon ang mga pangako ni BBM. Ang mga pangako sa Marcos loyalist na i-recover ni BBM ang pangalan ng kanyang amang Marcos Sr. Kaya't hinimok niya maraming pangako ang mama. Kaso problema, nangako na nga, gusto niyo pang tuparin. Diba, nangako na nga siya. Okay na, nangako siya. Kaso nga lang, ang hirap lang yung pagpapatupad. Diba, unang-una, bago siya mangampay. Nangangampay niya. Ang pangako niya, kukunin yung pera ng, yung pera na daw na itatago nila. Na nasa bangko raw di umano ng ganito ganire. Tapos babayaran daw yung utang ng Pilipinas. Pinangakuha na nga kayo, gusto nyo panto pa rin. At ito pa masakit. Di ba? Pinangakuan, babayaran utang ng Pilipinas. Yung pala, mangungutang pa ng mangungutang para saan? Hindi natin alam kung saan dinadala. Yung mga pondo. Mali-malitang pera. Naku, Diyos mio marimar. Rowena Guanzon ang ating mga kababayan na ang gagawing rally ng Iglesia ni Cristo
o kahit hindi miyembro ng INC ay huwag matakot sa Marcos administration. Kaya't ang destabilization na pananakot daw ni BBM ng Marcos administration sa mga gustong mag-rally, gustong ipahayag ang kanilang saloobin sa lumalalang korupsyon sa Marcos administration ay isa lamang daw pananakot ni BBM. Wala daw karapatan magparali ang Iglesia ni Cristo. Bakit? Kasi inendorso nila sina BBM at Sara noong 2022 at pati ng mga kurakot na senador, etc. etc. Pero nang inendorso ng INC si Bam Aquino, palakpakan ng lahat. Kung ganun sana, minura nila si Bam Aquino nang hingin niya ang endorsement ng INC. Sana minura nila si Leni Robredo noon nang hingin niya ang endorsement ng INC. Basta talaga bumuka ang bunganga ng Unipink, puro kataran ang lumalabas dito. Isipin nyo na lang, ganyan talaga sila pag umatake. Wala ka nang magagawa dyan. Diba? Basta ang pangako nila, pangako na lang. Wala nang sa katuparan. Hindi nga ako, alam nyo, meron nga post dito, hindi ko alam kung AI to, hindi ako makapaniwala. Kasi meron sa kanyang banat. Kanino? Kasi binaha eh. Diba, ito sabi niya, nangako kayo, asan? Ito mama, pasukin mo. Wala pa rin nakulong sa mga buhayang sangkot sa flood control project. Maraming nasawi dahil sa flood project na hindi pulido, dahil sa korupsyon. Sana naman may managot dito. Huwag nang ibaon sa limot at huwag ibaling sa Davao ang issue. BBM, resign. Kita nyo na. Hindi ko alam kung AI ito. Kung totoo man, may puntos si kuya. Meron siyang punto. Malaki ang puntos niya. Oo, ano silbi ng flood control? Kung nababaha nga naman. Totoo naman, di naman siya sinungaling. Hindi naman sinungaling si kuya. Kitang-kita nyo naman. Diba? Ang tanong doon, kinurakot nga ang pondo. Sino ang kumurakot? May tinuturo. Wala namang panagot. Nauna pang panagutin at supinahan si Kiko Barsaga, si Congressman Meow Meow. Diba? Sino nagsabi? Ito, balita rito, nauna pang kasuhan si Congressman Barsaga. Ano ngayon? Ano meron ngayon? Inisyuhan na ng subpoena at pinaharap ng Quezon City Office of the Prosecutor si Cavite Port District Representative Kiko Barsaga sa November 18 at November 25 para ito sa isasagawang preliminary investigation kaugnay ng kasong inciting to sedition at inciting to rebellion na inihain laban sa kanya ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Ang kaso laban sa kanya. Kinumpirma naman ng Department of Justice o DOJ ang impormasyong sinampahan nga ng kaso si Barsaga at lehitimo ang dokumentong ibinahagi nito sa kanyang social media account. Naku, mahirap kalaban niya si Barsaga. Kasi minsan, pati pusa kinakausap. Oo, alam niyo naman. Ang mga taong ganyan, iba. Congressman Kiko, wag mo silang titigilan. Alam namin talagang totoo kang tao. Yung iba lang talaga wala. Nagbibigay lang sila ng mga ayuda-ayuda para sa pansarili. Ngayon, ano nangyari? Kinasuhan na. Inciting to sedition. Mabigat na kaso yan. Kaya ang tanong dyan, makukulong ba agad? Ang tanong dyan, may magiging boses ba? Asahan nyo. Baka makapanood tayo ng magandang buboses dyan. Kaya lagi kayong mag-aabang sa YouTube channel. Nakakaano lang yung mga video natin, tanong lang nagno-notif ba sa inyo? Baka hindi ata, boss naman. Paki-recommend din naman yung video natin. Sipag-sipag natin. Ito. Ano ang sabi rito? Mga security ni Saldico tinutugis. Bakit? Bakit tinutugis? At nangunguna sa paghunting, kinilala ang MC. Ano yun? Hindi natin maintindihan bakit tinutugis? Ano meron? Dito tayo sa impormasyon na ito. Makibalita tayo. Na pinaghahanap yung mga security guards ni Congressman Zaldico. Bakit? At pinapapirma sila ng mga dokumento. Merong initial na pumirma na 2 katao. Yung iba hindi pumirma. Pinabayaan nila. Pero nung nagsalita si Gutesa, biglang hinabol nila ulit yung mga tao na ito at pinagbibigyan ng mga pabuya
Di umano, no? At ang huling balita ko ay meron pang naiiwan na 3. Isa dyan si Gutesa na hindi pa pumipirma sa mga gusto nilang ipapirma. Sabi ko nga, yung isang nag-ooperate sa kanila, ang lagi kong naririnig ay MC, initial MC. Ko, no? Nako. Hindi ko alam kung sino yung taong yan. Tapusin natin ha. Merong ibinulgar naman ngayong araw na ito si Senadora Amy Marcos na meron daw magre-recant ng kanilang mga testimonya, no? Dahil daw ginipit daw yung sila Penresure, ginipit daw yung kanilang pamilya. And ano masasabi niyo po rito? Meron ba kayong impormasyon na may katotohanan itong mga nabanggit ni Senadora Amy? Dahil nga po medyo matagal na nang huling nagkaroon po ng pagdinig diyan po sa Senado at marami mga nabulgar na mga malalaking pangalan. After noon, imbis na magkaroon pa ng follow-up ng mga pagtatanong, yung witness pa ang kinesyon yung kanilang kredibilidad. At after noon, wala na tayong narinig na delay na ng mga ilang buwan. Yun na nga po, may bagong pasabog na mga rason kaya nasabi natin na hindi seryoso yung investigasyon ngayon. Ang mga kwento po na nasagap natin ay noong umalis si Congressman Saldico sa Pilipinas at pumutok na yung issue, ay merong isang grupo na pinaghahanap yung mga security guards, no, ni Congressman Saldico. At pinapapirma sila ng mga dokumento. Merong initial na pumirma na 2 katao. Yung iba hindi pumirma, no? Pinabayaan nila. Pero nung nagsalita si Gutesa, biglang hinabol nila ulit yung mga tao na ito at pinagbibigyan ng mga pabuya. Di umano, no? At ang huling balita ko ay meron pang naiiwan na 3. Isa dyan si Gutesa na hindi pa pumipirma sa mga gusto nilang ipapirma. Sabi ko nga, yung isang nag-ooperate sa kanila, ang lagi kong naririnig ay MC, initial yung naririnig ko, no? Hindi ko alam kung sino yung taong yan. So, yun po, meron talagang effort na i-derail yung investigation. At yung hiatus, no, yung walang nagawang investigasyon dahil nagkaroon ng problema sa Senate Blue Ribbon Committee, yun yung panahon na talagang sinadya nila para mahabol nila yung mga pwedeng mag-witness. At hindi ako magtaka kung totoo yung sabi ni Senator Amy na may magre-recant daw na witness at ang binanggit niya si Gutesa, no? Ibig sabihin, meron pa palang gustong lumabas, kaso nga lang naagapan. Ang sabi, parang nasuhulan di umano. Baka yung kalahati ng maleta nabigyan sila ng tigwa-1/4, tumahimik. Ngayon, kung totoo man yung sinasabi ni BPI ni Amy, ni Senator Amy, bakit hindi paniwalaan? At siyempre dapat imbestigahan. Kaso ang problema sa Blue Ribbon, sino naman ang hawak ng Blue Ribbon? Bukas 14 na ba? 14 na bukas. Naku, malalaman natin baka si Tocson pa rin ang chairman. Ito ay nag-resign na pero gustong-gusto pa rin umupo, ano? May kumpas ba ito? Tanong lang ho. Meron ho ba itong hudyat na sila pa rin talaga? Malalaman natin bukas kung sila kasi mag-iimbestiga Kung si Gutesa man ay sasabihin na bumaligtad, nakuha na nila ang kiliti ni Gutesa. Kaso ang problema, ang sabi, may bali-balita, tinakot daw di umano yung mga kamag-anak. Kaya yung lalaki, yung mama, medyo, alam nyo na, pag tinakot nga naman, siyempre, kahit ikaw naman ginamitan ka ng mga ganyang taktika, lalambot ka. Pero kung may suporta ito, ng mga kasamahan, baka sabihin niya yung totoo. Abangan natin. Kaya lagi kayong tututok sa channel ni Kuya Goods. Tuloy. Medyo hindi pa ako naniniwala na nag-recant si Gutesa. Yun. Ako rin Opo. So, sa mga pangyayaring ito po, attorney, ano po
kumbaga parang anong nakikita ninyo na magiging reaksyon nito ng taong bayan? Mahigit 100 araw na po ang nakalipas. Do you think maitatago nila ito? Do you think na mapapahupa nila ang galit ng taong bayan at yung paghingi ng transparency at accountability dito sa pagkamal sa pera ng bayan? Hindi yan. Sa tingin ko lang Kuya Admar, kaso ang problema, tinatakot na ngayon ang taong bayan. Diba? Ginagamitan na nila ng mga mahika nila na kung wala daw permit, uhulihin. Wow. Ibang klase sila manakot, ano? Diba? Huhulihin. Mantakin nyo naman talaga. Gumagawa na sila ng... Kung ikaw nga naman, sasama ka sa rally at ganito ang maririnig mo. Easy ka dyan, boy! Isipin mo na lang. Di wag na lang. Kasi uhulihin ka Pero siyempre, hindi naman pinanganak kahapon ng ating mga kababayan Pilipino. Diba? Kung ikaw ay alam mo yung boses para sa demokrasyang bansa o demokratikong bansa, alam mo kung paano, huwag ka lang manggugulo. Bumoses ka, magsalita ka, yung hinaing mo, ilabas mo. Pero itong mga to hindi ata nakakaintindi. Gusto nila sila lagi ang bida. Hindi pwede yun. Abangan nyo na lang sa 16. Sa Luneta po yan, gaganapin. At ito nga, babaha. Ito rin, si Kuya rin ang nagbalita babaha ng ano. Ito, pasok. Pagtatakpan ng gobyerno ang pagnanakaw ng 1.2 trillion pesos na yan. Sa kaban ng bayan ay babalik sa kanila yung galit ng tao. Totoo yan. Nabaha ang mga tao dahil sa pagnanakaw nila. Baka babahain din ng tao yung mga protesta na yan. At baka umabot pa sila sa Malacanang. Yan ang delikado. Yun, ang delikado. Delikado talaga. Attorney, meron pong mga paparating na mga kilos protesta o mga pagtitipon ng mga concerned Filipino citizens hinggil po sa talamak na korupsyon na sinasabi ng mga eksperto, hindi na po by the billions po ang threshold, attorney, hindi na po billion yung pinag-uusapan, trilyones na piso na po ng pera ng bayan ang pinag-uusapan dito. Ano pong tingin niyo dito, sir? Meron pong paparating na rally on the 16th. I think yung isang malaking church organization na manguna, meron pa sa katapusan ng buwan na yung trillion peso march naman ng iba't ibang mga concerned organizations. Anong tingin mo dyan, sir? Nagpapakita lamang po ito sa nag-uumapaw na galit ng taong bayan, no? Nakita ko yung request ng Iglesia ni Cristo at sinasabi doon sa kanilang request na magtitipon-tipon ang 300,000 na katao sa unang araw at another 300,000 sa pangalawang araw at another 300,000 sa pangatlong araw, no? Magpa-participate pa ang ilang mga grupo diyan. Narinig ko rin na yung United People's Initiative na palagay ko pinapangunahan ito. Isa sa mga nangunguna dito ay si General Pokis saka si General De Leon, no? Marami pa akong narinig na ibang sasama na mga organisasyon sa Metro Manila. So, yan pakinggan nyo ito na nga yung sinasabi natin na kung pagtatakpan ng gobyerno ang pagnanakaw ng 1.2 trillion pesos na yan sa kaban ng bayan ay babalik sa kanila yung galit ng tao. Nabaha ang mga tao dahil sa pagnanakaw nila. Tama. Baka babahain din ng tao yung mga protesta na yan at baka umabot pa sila sa Malacanang. Yan ang delikado. Opo, pero attorney, sa inyo pong mahabang panahon, no, sa inyo pong law practice at pag-oobserba sa historya ng ating bansa, nakikita niyo po ba, sir, yung magdeklara ng martial law o meron ba kayo nakikitang martial law tendencies sa kasalukuyang administrasyon? Ay matagal na pong pinapangarap ni President Bongbong na mag-declare ng martial law. Nako. At makakapagbigay tayo ng concrete examples para masabi natin nga yung intention na yan. Ang una, yung panggulo nila sa BARM, no? Yung bangsa autonomous region, no? Ano ang ginawa nila? Tinanggal nila si Alhads Murads. Si Murad Ibrahim. Tinanggal nila. Nagalit ang MILF at muntik na silang mag-armas ulit. Pangalawa, yung pondo na para sa BARM, kung kani-kanino nila binibigay. Alam niyo po ba ang criteria para mabigyan ang mga LGUs under BARM ng pondo? Sasabihin nila,
bibigyan namin kayo ng ganito pero may kapalit. Ganito ang gusto kong gawin ninyo. Kaya nga, yung isang mataas na pinuno dyan sa BARM na yung in charge sa gobyerno, gustong mag-resign dahil he cannot work anymore with the other top officials handling BARM. No? So nagkakagulo sila dahil sa pera, dahil sa desisyon, etc. At kung nagkaroon ng putukan sana sa Mindanao noon, yan ang isang oportunidad na makapag-declare ng martial law sa Mindanao sana si President Marcos, pero hindi natuloy. Pangalawa, yung impeachment ni Vice President Inday. Alam nila na maraming sumusuporta kay VP Inday at gusto nilang galitin ang mga ito. Tama. At gusto nilang mag-umpisa sila ng kaguluhan para makapag-impose ng martial law. Pero hindi yan nangyari kasi peaceful pala ang mga supporters ni Vice President Inday Sara. Ang pangatlo, yung pag-surrender, no? Pag-kidnap, pag-surrender kay dating President Rody Duterte sa ICC. Nagtataka ako bakit may mga abogado na nagsasabi na merong basihan na isurrender si PRRD sa ICC. Maliwanag po naman ang Rome Statute, pagbasahin lang nilang mabuti. Dahil lagi nilang sinasabi, merong jurisdiction daw ang ICC within 1 year from disengagement, no, nung pag-withdraw natin. At yung mga crimes committed while Philippines was a member is still covered for 1 more year from withdrawal. Pero hindi nila tinitingnan po yung other provision na meron tayong tinatawag na yung right of action, yung prescription of action, na kung wala kang ginawang investigasyon na initiated by an ICC chamber within 1 year from the withdrawal, hindi ka na pwedeng mag-file ng action. Ibig sabihin, narinig nyo, naintindihan nyo. Matagal na palang gusto ni Bongit na mag-martial law para magtuloy-tuloy yan sa pwesto. Siyempre, peaceful yung mga supporter ni Bibi Sara, hindi gagawin yan ng mga supporter ni Bibi Sara. Pero wag nyo lang sobrang galitin ng tao. Kasi siyempre, hindi naman yan mga robot. May feelings din yan. Huwag nyo sobrang galitin. Baka yung sobrang paggalit nyo, iba yung masabi ng taong bayan. At ito, usapin pa rin. Naguni-guni lang ako. Nagkakasagutan na ata dito sa Lacson, tinawag na guni-guni ang sinabi ni Senator Amy na babaligtad ang testigo. Naku po, ano kaya ito? Ano kaya ito? Mas maganda, alam nyo, sila-sila na lang magbirahan dyan sa Senado. Numbers gaming. Kung sino ang dapat iboto pagka Senate President at saka sa Blue Ribbon Chairman, pagbotohan na. Kasi at 13 na ngayon eh. Di ba? Bukas sa pagbabalik pagbabalik ng Blue Ribbon, sana tapos na rin ang karera ng mga tuta ni Tamba. Pasok natin to. Nagsalita si Senador Amy Marcos. Uy, happy birthday po. Ay, oo nga, birthday pala ng Senadora. Happy birthday, Senator Amy. Happy birthday! Oo. Sabi niya, meron daw mga nagsalita before tungkol dito sa flood control projects. Pinangalanan, di ba? Yung mga involved na legislators. Abay, babaliktad daw. Oo, isa na dun daw si Gutesa. Ay! Di ba? Oh. Pero parang hindi niya kinonfirm. Sorry, paano? Hindi niya yata kinonfirm. Parang alam niyo na yun. Okay. Kasi parang hinuhulaan, di ba, ng mga reporters. Pero para sure tayo, pakinggan natin yung sinabi ni Senator Amy. Yung pamilya na tinakot ay kay Gutesa, kay Gutesa. Basta, yun na yun. Abangan na lang ang susunod na kabanata. Ang mangyayari ngayon, magre-recount ang mga testigo. Panoorin ninyo, sigurado ako dyan. Isa-isa yan, na biglang babaliktad. Dahil pre-measure, tinakot ang pamilya, at halos tinutukan ng asawa at anak. Alam na niyo kung sino yung pinakamatindi ang testimony. Kaya manakot at yung mga takot na sila ang madadali. Nako. Saan nyo kinuha yung informasyon yun kaya? Diba? At saka may tinatakot? Kasama na yung pamilya. Pero kasi diba, aminin natin, kapag ganito na magbibigay ka ng mga sensitive information, lalo na sa isang sensitibo
na investigasyon, Oo. hindi mo talaga mayaalis na may banta. O syempre. Diba? Oo. Lalo na kung malalaking tao yung binabangga mo. Kasama na yon. Well, assume natin lahat kasama na yon. Oo. Usually, ganun naman eh. Pero itong si Senator Amy Marcos, di ba kanina napag-usapan natin si Senator Ping Lacson, bumalik po mga kapatid, di ba? As Senate Blue Ribbon Chair. Ano pala siya? Sabi niya, it's a not so welcome development. Di siya masyadong natutuwa. Sabi Bakit? Bakit siya unhappy? Kasi nga, merong, ano ba yung tawag doon? Nagkakaroon ng regodo na naman. Baka mapalitan sila. Senator Amy? Sabi niya. Si Senator Amy pala. Oo, bakit hindi happy? Siyempre, may pinagtatakpan eh. Di ba? Halataan naman eh. Sino mga nagtatakip dyan? Yung iba, tahimik lang, pero, tuta din na tambayan. Sabi niya, sana daw ay si Senator Ping ay payagan na lang yung investigasyon to run its course, no? Kasi sabi niya, ito, quote ko siya, no? Sabi niya, walang pigil, dapat tuloy-tuloy. You go where the evidence leads you. Tiisan na lang kung sino matumbok. Yun naman lagi sinasabi ni Senator Ping, di ba? Na we will go where the evidence leads us. Kasi ang sabi nga niya, nag-usap sila ni Senate President Tito Soto nung kailan pa, no? Parang last hurrah na nila to sa politics. Kasi isa pa, matanda na daw sila. What's next? So, bigay na daw nila yung lahat nila. Sana nga. Sana. Kaso hiningan din ng reaction si Senator Ping Lacson. Doon sa sinabi ni Senator Amy kanina na magre-recant, babawiin yung mga testimonya ng mga testigo tungkol doon sa flood control project. Text message ng ating Senate reporter na si Mean Los Baños. Sumagot si Senator Ping. Ay, very good. Diba? Sabi ni Senator Ping, dahil birthday ni Senator Amy today, hindi ko siya papatulan kahit guni-guni ang sinasabi niya. Yung pala yun. Okay. Sa text message lang pala. Alam mo, sabi nga naman na message ko mga kapatid ni Sara Duterte, kung magbibitaw ka ng mga ganyang statements, tapos wala kang binibigay ng mga ebidensya, tawag sa'yo, chismosa. Chismosa. Diba? So parang ganun lang din siguro yung sinasabi ni Senator Ping. Wala ka namang ebidensya. Kaya siguro sabi ko, ayun naman pala. Pero eto nga, di ba dahil bumalik na si Senator Ping as chair ng Senate Blue Ribbon Committee, ang inaantabayan na natin ay yung magiging pagdinig on Friday. Yes. Di ba? Bukas na. Abangan natin yan. Invite, although may initial na information na. Di ba? Meron nga silang parang bagong ebidensya daw kuno. Alamin natin yan kasi yun ang pinagmamalaki nila eh. Meron silang bagong ebidensya. Witness. May bago silang witness na ihaharap. Naku, yung ba yung sinasabi ni Amy na bumaligtad dahil alam nyo na? Ayan ba yun? Diba? Ito, San Fernando, Saldico, allegedly seeking property financial record clearance. Ito na yung hinihingi ni Saldico na clearance. Ano sabi rito ni San Fernando? Tignan nga natin. Kasi meron hong lumalakad para makakuha ng clearance itong si Saldico. Yan, magsasalita siya. Resolution urging. Nag-file tayo ng resolution ngayon na in-urge natin yung House of Representatives at mga relevant national government agencies to refrain from issuing accountability clearance kay former Representative Zaldico ng Ako Bicol Party List. Kasi it has come to our attention, merong mga concerned na mga manggagawa na recently naapektuhan din ng mga nagdaang bagyo, especially yung bagyong Tino, at finid sa atin, validated and confirmed information. Tama! The former representative is applying for accountability clearance dito sa House of Representatives. And nung nakita ko yung dokumento, ay meron na lang isang department na hindi pumipirma. And that is the accounting department. Nako? So ngayon, kaya tayo nag-file ng resolution na in-urge natin ng House na mag-refrain sa pagbibigay, hindi lang House, pati NBI and other agencies, na mag-refrain sa pagbibigay ng accountability clearance kasi pending pa yung probe tinggil sa naging papel ni former Representative Zaldico dito sa flood control anomaly, flood control scandal. At pag nabigyan siya ng accountability clearance, ay pwedeng magamit to at magamit before investigating bodies. Wala naman akong clearance dyan, wala nang hold yung House of Representatives sa akin dahil nga binigyan siya ng clearance. Alam nyo kasi, di ba, pag pa-exit o mag-apply ng clearance ang mga manggagawa o kawani ng gobyerno, napakahigpit niyan. Diba? May clearance, may dinadaanan ng mga departments para magpa-clear ka na wala ka na nga talagang accountability doon sa kinabibilangan mo ng opisina o institusyon.
Miski nga isang stapler na mawala, hindi ka mabibigyan ng clearance. Bakit si former Representative Zaldico ay binibigyan ngayon na nag-apply ng clearance? And what's worrisome ay dumaan na sa iba't ibang mga opisina itong accountability clearance at meron na lang na isa na opisina na hindi pumipirma. Ayon doon sa impormasyon at nakita ko nga mismo yung dokumento. Yes, meron for house members at lahat ng kawani ng gobyerno actually. Yes, pagpa-exit ka na, may clearance yan. Actually property, financial at records clearance to. So grabe, no? yun yung kinakabahala namin. At isa pa na question, 'di ba pag nag-apply tayo ng clearance, dapat present ka mismo? Oh, tama. Kaya bang nag-apply ng clearance in absentia? So the question is, who is applying for the clearance of former Representative Zaldico? Bakit gumugulong yan? And yun nga, buti na lang merong mga concerned na mga kawani na nagtimbre sa atin, nagbigay ng impormasyon hinggil nga dito sa accountability clearance na ina-apply ni former Representative Zaldico. So ang ating goal is pending nga yung hindi naman natin sinasabi altogether hindi na siya bigyan ng clearance. Karapatan din naman niya yun. Pero sinasabi natin, pending the investigation, kung saan kailangan niyang sagutin yung mga aligasyon na ibinabato sa kanya as former chair of the Appropriations Committee, wag muna siyang bigyan. Yun, kita nyo na. May point. Kasi kung bibigyan siya at hindi pa gumugulong ang investigasyon, pwede niyang takasan na lang itong kanyang accountability. Ganun na lang kasimple yun. Accounting na lang Finance ba? Accounting na lang ata ang hindi pumipirma. Wow. Nabola na naman kayo. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, hanggang sa muli, pakilike and share. Bye-bye!